lumalang sa tao, mag-ama po yan. Basa sa 34 ng Aklat ng Kawikaan. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Meron man taong makakasampa sa langit at bababa? Tuloy. Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Meron man tao makakapisa ng hangin sa kanyang dakot? Wala nun. Tuloy. Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Ano makakagawa ang tubig panali? Wala rin nun. Tuloy natin. Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Tuloy. Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Di mag-ama. Diba? Sino sumampa sa langit at bumaba? Sino nagtipo ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa? Ano ang pangalan niya? At ano ang pangalan ng kanyang anak? O, di mag-ama kung iyong nalalaman. Ngayon, kung di mo alam, hindi naman kita masisisi. Ang pinagbatayan naman dito ni Mr. Soriano, kapatid na Bobby, ay ang nilalaman po ng Kawikaan 34. Kaya para dito kay Mr. Soriano, co-creator o kasama ng Diyos Ama, ang anak at yung anak daw na tinutukoy doon, ang Panginoon Kristo. Isa na, mapasin nila. Yung anak daw na tinutukoy sa Kawikaan 34 ay ang ating Panginoon Kristo na kasama ng Diyos Ama nang lalangin ang lahat ng bagay. Reaksyon, kapatid na Bobby. Mabuti ay basahin natin ang talata. Sapagkat dito mahahayag kung paano dinadaya ni Soriano yung kanyang yung naniniwala sa kanya. Kung meron pa. Kung meron pa. O, pakinggan natin dito po sa Kawikaan 34. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Anong kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Dito po, walang binabanggit na yung anak ay existido na sa panahon ng paglalang. Wala rin pong binabanggit na yung anak ay co-creator at Diyos sa likas na kalagayan. Ang pinatutunayan dito, kapatid na Michael, mga taga-subaybay, ay ang Diyos na lumalang may pangalan. At ang Diyos na lumalang may anak. At ang anak ng Diyos may pangalan. Hindi po sinasabi na yung anak ay co-creator o existido na. At lalo pong hindi sinasabi na yung anak ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kapatid Michael. Doon sa Kawikaan 34 na tinatalakay natin. Kaya pag binasa natin sa ibang salin ng Biblia, kapatid na Bobby, paano lalong nahayag na mali ang pagkaunawa ni Mr. Soriano na yung anak daw na tinutukoy sa Kawikaan 34 ay tumutukoy kuno sa ating Panginoong Kristo. Dito natin babasahin sa Septuagint Bible. Ito po ay saling Grego mula po sa Ebreo. Mapapansin niyo po sa TV screen yung talata 34 ng Kawikaan. Ang atin pong babasahin ay doon sa bandang dulo na lang sapagkat yun ang ating kinukuha. Ang nakasulat po ay eti onoma tois teknois autu. Ano po ang katumbas po nito, mga mahal na taga-subaybay? Kung babasahin natin ang English translation, doon po sa bandang huli, or what is the name of his children? Kaya ang nakasulat, kapatid na Michael, ay children, plural, hindi po singular. Teka muna, ang Panginoon Kristo ba children? Hindi, kapatid na Michael. Plural. Oh. Child dapat, hindi po children. Kaya patunayan muna ni Mr. Soriano na yung nasa Kawikaan 34 na banggit doon na children ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapos na kapos at kulang ng pagsusuri si Mr. Soriano. At isa pa, kapatid na Bobby, maaari sabihin ng iba na sa maraming English translation ng Biblia, ang nakasulat sa Kawikaan 34 ay son. May translation na ganon. May iba naman ay anak. Kaya may batayan na si Kristo raw ang tinutukoy ng terminong anak. Reaksyon natin doon. Hindi po nila mapanghahawakan yan sapagkat mismong ang bayang Israel ay tinatawag din pong Son of God. Pakinggan po natin dito po sa Exodo 4:22 hanggang 23 sa King James Version. And thou shalt say unto Pharaoh, thus saith the Lord, Israel is my son, even my firstborn. And I say unto thee, let my son go, that he may serve me. And if thou refuse to let him go,
Behold, I will slay thy son, even thy firstborn. Malinaw po na ang Israel tinatawag pong son of God, kapatid na Michael. Mali talaga ang pagkaunawa ni Mr. Soriano sa Kawikaan 34 na ang tinutukoy daw po doong anak ay ang ating Panginoong Hesukristo. Paano yung binabanggit niya kanina na yung daw anak na binabanggit sa Kawikaan 34 ay co-creator o kamanlalalang? Anong talata sa Biblia, kapatid na Bobby, ang malalabag na ang tunay na Diyos pagka sinabing merong co-creator o kamanlalalang? Ang nakasulat po dito sa Isaias 45:18. Dinggin po ninyo, mga mahal na taga-subaybay. Si Yahweh ang Diyos, ang lumikha ng kalangitan. Siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at ito'y mananatili. Ginawa niya itong isang mainam na tirahan. Siya ang may sabing, akong si Yahweh lamang ang Diyos at wala nang iba pa. Malinaw po, ang Panginoong Diyos na ang pahayag ay si Yahweh, ang sabi niya, siya lang ang Diyos at wala nang iba pa. Sino yung tinutukoy na Yahweh? Baka sabihin nila, baka yung Yahweh kasama doon ng anak, kasama ang Espiritu Santo, kapatid na Bobby. Babasahin natin, kapatid na Michael, mga mahal na taga-subaybay, dito po sa Isaiah 63:16. Kung walang nagawa sa amin si Jacob at nunong Abraham, ikaw lamang, Yahweh, ang aming pag-asa't amang aasahan. Tanging ikaw lamang, yaong nagliligtas nitong aming buhay. Kaya ang Diyos na si Yahweh ay walang iba kundi ang Ama, kapatid na Michael. At siya ang nag-iisa, walang katulong, nag-iisa na lumalangpo ng buong sanglibutan at ng lahat ng bagay.